Welcome back guys. Today is April 2, 2025, araw ng Wednesday. So, nandito tayo ngayon sa Aguinaldo Highway, southbound from Dasmariñas Walter Mart going to Palapala Crossing. Samahan nyo ako ngayon guys. Papunta tayo ngayon ng DFA or mas kilala bilang Department of Foreign Affairs, Dasmariñas Branch. Pasensya na kayo guys, no? Medyo malog yung video natin. Tinatamad kasi ang humawak ng camera, kaya nakalagay siya sa holder. So kapag tumatakbo ang sasakyan, medyo umaalog siya. So comment lang kayo guys, no, kung may sasuggest kayo dito na pwede kong gawin. So yun guys, no, bago tayo magumpisa, disclaimer muna tayo. Bali, hindi po ako DFA agent at hindi po ako konektado sa kahit anong DFA officer or DFA department. Gusto ko lang po i-share ang knowledge ko and experience ko para makatulong sa mga kababayan natin. Salamat po. So bali guys, no, yung DFA, ito yung pinupuntahan ng mga tao na ahensya ng gobyerno kapag mag-a-apply ka or magre-renew ka ng passport. Kung ikaw ay pupunta sa ibang bansa, magtatrabaho man or papasyal, kakailanganin mo ng passport para ikaw ay payagan na makabiyahe abroad. Kung ikaw naman ay magta-travel domestic lang, meaning within the Philippines lang, hindi mo na kailangan ng passport dahil hindi ka naman lalabas ng Pilipinas. Bali, sa probinsya naman ng Cavite, ito yung pupuntahan natin. Ito yung nag-iisang branch ng DFA sa Cavite sa pagkakaalam ko. Matatagpuan natin to sa loob mismo ng SM Dasmariñas. Minsan, ang tawag nila dito ay SM Palapala. Kasi nakatayo siya sa location na nasasakupan ng barangay Palapala. So nakakatuwa lang guys, kasi kung titingnan nyo yung buong mapa ng Cavite, itong SM Dasmariñas ay nasa pinakagitna, as in nasa gitna talaga siya. So ang galing lang guys, no? So para fair sa lahat ng mga nakatira sa Cavite na gustong pumunta dito. Pero alam nyo guys, yung mga tiga Kawit, Bacoor, sa totoo lang, Kawit, Bacoor at Imus, medyo malapit naman na sila sa Pasay, sa DFA. Pwede na sila doon pumunta. Kaya lang guys, kung sa Pasay naman, sa tingin ko crowded na doon. Kasi marami ng tao nakakaalam ng lugar na yun. At yun yata yung pinaka main branch ng DFA sa buong Pilipinas. Kaya kung doon kayo magpupunta, gustong kumuha ng passport, sa tingin ko, medyo mahihirapan kayong kumuha ng mabilisang schedule or appointment. Unlike dito, sa satellite branch ng DFA, sa SM Dasmariñas, medyo mabilis lang. Not sure lang kung pwede dito kumuha ng passport yung mga nakatira outside ng Cavite. Comment lang guys kung alam nyo. Bali guys, pagpasok nyo ng SM Dasma, magtanong lang kayo sa guard kung nasaan ang DFA. I think sa second floor yata, sa dulo. Kasi yung mga floors doon sa mall, may lower ground, may upper ground. At kung manggagaling kayo sa pinakaibaba, ang pagpasok nyo, aakyat kayo ng 2 beses. Bali, ipapakita ko sa inyo ngayon kung saan kayo pwede mag-park kung sakali man napupunta kayo dito na may dalang motor or may dala kayong 4 wheels. So sa motor, pwede kayong mag-park dito sa gilid sa may bandang right side pagpasok nyo. Yung unang
ah, unang kanto pagpasok niyo makikita niyo is terminal ng mga jeep. So, susunod nun is meron ng mga ah, parking na parking area para sa mga motor. Eto guys, oh, ayan, makikita nyo sa right side, maraming nakaparadang motor. So, diyan yung paradaan talaga ng mga motor. Sa bandang unahan naman, makikita nyo yung open parking for four wheels. So, nandyan, zoom in ko rin yung presyo ng bayad ng parking. Ayan. Actually, 20 pesos nga lang eh. Nagulat nga ako bakit 30 pesos yung nandyan. Kasi pagpasok namin, 20 pesos lang. So, yan guys. So, yung open parking. Kaya lang ang risk dyan is sobrang kung tirik ang araw or maulan, pwedeng maulanan or maarawan yung sasakyan ninyo. So, medyo masakit lang kung kakakarwas nyo lang. Ito na guys, aakyat na tayo. So, dyan, pagkaliko sa bandang kaliwa, dyan na tayo magbabayad. So, 20 pesos lang yung binayaran namin yan. Fixed na yon. Kumbaga, kahit ilang oras ka magstay sa mall. So, bali yun, no? Nag-open pala yung, nag-open pala yung DFA, 10 a.m. So, dapat 10 a.m. mag-start na yung mga schedule. So, actually guys, dapat mag-i-inquire lang kami. Kasi alam namin by appointment talaga siya. So, ang nangyari, pagdating namin, nagulat kami na pwede pala siya mag-walk-in. So, kung kayo may kasamang bata or senior, pwede daw kayo mag-walk-in. So, kung damay na rin yung mga kasama. So, yun. So, bali, nagkataon may mga dala kaming requirements, tuwang-tuwa kami. So, kasi hindi na kami dadaan by appointment and hindi na rin kami mag-aantay ng matagal na panahon para sa appointment lang. So, ayun. So, ang requirements guys is kapag may bata o baby or minor, 5 years validity yung passport and then birth certificate lang yung kailangan. At saka kailangan pala ng valid ID ng parents. So, yun. Sa renewal naman, ang requirements is yung old passport at saka valid ID ng applicant. So, kung married naman na babae, dadalhin nyo yung marriage certificate para ma-acquire nyo yung pangalan ng husband ng mga babae. So yun, sa adults 10 years validity na siya. So ang ganda. Bali ang binayaran namin is 1,200 per person. So kung regular siya, 950 pesos lang. Kung hindi ka naman nagmamadali, pero kung gusto mo i-fast track, 1,200 pesos. So, kung fast track, 2 weeks lang, pwede mo nang i-pick up yung passport nyo. So, yun. Tinanong din kami kung gusto namin ipa-deliver or pick up na lang. Sabi namin, pick up na lang. Kasi kung magpapa-deliver, may additional charge pa aside from 1,200 pesos. So yun guys, ito, papasok na kami. Maganda siya sa loob papasok. At saka maayos siya at malinis. So malapit lang din yung CR. So pagkatapos ng CR, pagkalagpas mo, ayan na, nandyan na yung DFA sa bandang left side. So guys, pasensya na kayo kasi hindi ko na-picturean yung mga nakapaskil sa bulletin board. Kasi medyo limited lang din talaga yung camera time dun sa loob ng DFA. At saka may nakalagay dun sa counter na no camera please. So ayan guys, nasa loob na kami. Bali pagpasok nyo, information desk, encoding, cashier, at saka picture. Meron na ring photocopy sa loob, kaya hindi na kayo mamomroblema kung sakaling kailangan nyo ng photocopy.
So, yun, after ng transaction nyo, after ng picture, pwede na kayo umuwi and then may bibigay sa inyong form, survey, feedback lang sa mga transaction na ginawa nyo dyan sa loob. So, yun lang guys. See you next time. Bye-bye!